Ang totoo dito sa sinabi ni Greco Bellica, sabi kasi ni Greco Bellica, ang nangyayari daw ngayon legal elimination. Sabi niya, imbes na sa baluta lumaban, idinadaan sa legal elimination. Iginiit ni former PAC Chair Greco Bellica na malinaw umano sa mata ng publiko ang planong gamitin ng ICC bilang sandata upang manatili sa kapangyarihan ang mga nasa posisyon. Ang ibig sabihin ni Greco Bellica, ito DDS ito. Official ito nung panahon ni Duterte, PAC, Presidential Anti-Crime Commission. Ang problema, siya ang pinuno ng PAC, wala namang nangyari. Presidential Anti-Crime Commission. Ikaw yung create na body ng na nasa under sa Office of the President para habulin ang mga korap. Wala namang nagawa. Pero anyway, so ngayon, pumapapil itong si Greco Bellica. Siguro nakikita niya na iniisa-isa na ang kanyang mga kasamahang DDS. Ang tawag niya dito, legal elimination. Bakit legal elimination? Isa-isang nawawala. Isa-isang nawawala ang mga kasamahan niya. Ini-eliminate. Legal. Kasi dinadaan sa legal eh. Kaso. Mga kaso. Para ka naman Greco Bellica kung magsalita, hindi nyo ginawa yan noon. Di ba anong ginawa nyo kay Laila de Lima? Di ba kinasuhan nyo din ng legal? Kinasuhan nyo ng legal, ginamit nyo rin. Yan yung weaponization of the law. Ginamit nyo yung legal na mga kaso laban kay Laila para ma-eliminate. Yun, nakulong. Nagtagumpay kayo. Ang problema ninyo, hindi naman totoo yung mga kaso. Gawa-gawa lang. Kaya, sa bandang huli, na-vindicate si Laila, napalaya. Itong sa inyo, ito yung problema nyo. Kasi itong mga kasamahan nyo na may mga kaso, kinakasuhan, mabigat ang mga ebidensya, hindi gawa-gawa. Yan yung mabigat yan. Halimbawa yung kay Duterte, kay Bato, kay Bongo, hindi gawa-gawa yan, yung sa ICC na yan. Yan yung problema nyo. Kaya yung sinasabi mong legal elimination, hindi naman pagpapanagot yan. Dapat naman talaga, yan na yung mga may kagagawa ng krimen, kasalanan sa bayan, managot. Hindi naman pwedeng hindi. Accountability of public officers yan. Sa tindi ng pinatay ng panahon ng amo mong si Duterte, sa tindi ng napatay, imaginin mo, 25,000 to 35,000, ang tinatanggap ng pulis 6,000. Doon na lang tayo mag-uusap sa tinanggap ng pulis na 6,000. Imaginin mong 6,000. Hindi na makatao yan. Kahit pa sabihin mong mga adik yan, kriminal yan. Ama ba yun na ubusin mo yan sa ganyan? Walang kalaban-laban. Pinalabas lang ng laban. Diba? Kaya nga extrajudicial killings eh. So ngayon, anong nangyayari ngayon kay Duterte, kay Bato, kay Bongo? Pinapanagot sila dyan. Tapos tatawagin mo yan legal elimination. Itong mga kakampi yung senador, sila Cheese, sila Jinggoy, sila Joel Villanueva, ay wala eh. Nagbumaha ng matindi ang Metro Manila, ang mga katabing probinsya, Bulacan, Pampanga, bumaha ng matindi. Anong lumabas? Trilyon na ang inallocate na budget para sa mga flood control, wala man lang napigil sa pagbaha. Anong nangyari? Inimbestigahan ngayon. Lumabas ngayon, napakarami palang mga ghost projects, substandard na projects. Kaya, anong ginawa ng gobyerno? Nagsulong ng kampanya laban sa korupsyon sa flood control. Sino ngayon ang mga lumabas na mga proponents ng mga proyektong ito? Ayan na, si Cheese, si Jinggoy, si Joel Villanueva, sila Revilla. Yun, mga kakampi nyo yan. Mga kasamahan nyo yan sa minorya, sa Senado. Kinasuhan sila. Ngayon, sasabihin mo yan ngayon, legal elimination. Hindi legal elimination yan. Ay sila yung may mga ebidensyang may kagagawa ng krimen eh. Pinapanagot sila ngayon. Yan eh. Nagrereklamo ngayon si Greco Bellica. Ginagamit ang mga kaso, kinakaso ang mga kasamahan nila para ma-eliminate. Pag na-eliminate na daw, hindi nakalaban sa eleksyon sa 2028.
Ang reklamo ni Greco Belica, bakit hindi na lang daw talunin sa laban sa eleksyon? Bakit daw inaalis sa paraan ng mga kaso, mga legal, legal elimination? Hindi yan. Ang mga kaso nila ay hindi para i-eliminate sila, para hindi na maging kalaban sa 2028. Hindi yun. Pagpapanagot ito sa kanila. Pinapanagot si Duterte, pinapanagot si Bongo, pinapanagot si Bato sa mga malulubhang krimen ng mga pagpatay nung panahon ninyo. Yan yun. ICC ang nagpapanagot sa kanila dahil hindi nabigyan ng hustisya ang mga biktima dito sa ating bansa. Yun namang mga kaso ng mga senador na kakampi nyo sa minorya, yan ay pagpapanagot din sa kanila sa mga anomalya sa flood control. Pagwawalda sa pera ng bayan. Bakit pinapanagot si Sara? Grabe ang pagwawalda sa pera ng bayan. Pagpapanagot din ang impeachment ni Sara. So hindi legal elimination yan. Ito'y pananagutan, pagpapanagot. Accountability of public officers. Gagawa-gawa kayo ng mga krimen, pagpatay, pagnanakaw sa pera ng bayan, tapos magrereklamo kayo ngayong nakakasuhan na, sasabihin nyo legal elimination? Kung sa tingin ninyo gawa-gawa lang yan, hindi naman totoo, harapin nyo. Di ba ganun ang ginawa ninyo kay Laila de Lima? Yun. Kaya naman kayo nabigo kay Laila kasi trumped up charges yun. Gawa-gawa. Gawa-gawa yung mga ebidensya, gawa-gawa yung mga testigo. Ay sa bandang huli talaga, mabibindicate si Laila doon. Yun na nga ang nangyari. Dito hindi. Mahirapan kayo. Kaya nga si Kaufman ayaw niyang matuloy ang trial. Kung ano-anong delaying tactics. Kasi alam niyang mabibigat ang mga testigo at ebidensya. Dito rin sa kaso sa nila Jinggoy, nila Joel Villanueva, nila Revilla, nila Cheese, pinapasiguro ng ombudsman kaya nga natatagalan. Kasi sabi ni Ombudsman Boying hindi na dapat mangyari yung nangyari nung nakaraan. Na-acquit si Bong Revilla, na-acquit si Jinggoy. Dito hindi na. Kaya hanggat walang reasonable certainty of conviction, hindi nila ipina-file. Yan ang imagine niyo yan. Ang tindi ng standard na ginagamit, reasonable certainty of conviction. Kaya ito. Anyway, termino mo yan, Greco Belica. Umaalma ka ngayon, legal elimination daw. Hindi legal elimination yan. Pagpapanagot yan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.